Hello guys! Welcome back to another vlog. So, meron akong bagong loan app na sinubukan. Kasi palagi ko siyang nakikita guys sa YouTube kapag chine-check ko yung videos ko. Nakikita ko yung ads niya. So, I'm sure familiar na kayo dito sa kay Easy Borrow na may 3.8 na ratings galing sa 852 reviews at under siya sa kay Wing of Integrity Lending Corporation na siya rin ang corporation behind Bene Loan App. Sabi ng loan app na to ay nagpapautang doon siya ng up to 80,000 pesos up to 12 terms? Ano bang ibig sabihin? 8 million users na daw. Loan without collateral in 5 minutes. Safe and trusted. So, bago kayo guys mag-download at umutang sa loan app na to, mas mabuti pa, panoorin nyo muna yung video na to ha. Kasi sinubukan ko siya para sa inyo guys. Keep watching. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at sine-check ko yung mga loan app, sine-share ko sa inyo para at the end of every video, kayo makapag-decide kung okay ba yung loan app na to o hindi. Kasi kahit na sinasabi niyang rehistrado po siya sa SEC, hindi naman siya always na okay para sa inyo. So for today's video, pag-usapan natin tong si Easy Borrow na under sa kay Wing of Integrity. Yes, rehistrado, pero wag muna guys. So, bago tayo mag-continue, syempre, shoutout natin si Mahal Ko Self Ko. So, shoutoutin natin si Mizly24. Shoutout to the most authentic and honest reviewer na hindi ka ipapahamak. Miss Red, God bless. Aww. Also, shoutout sa kay Neng Kataag 8583. Ma'am Red, newbie here. Thank you po sa mga infos. Helps me a lot to have at least a peace of mind. Save din po sa iba. May OLA din at hindi po nakakabayad pero wala naman pong intentions not to pay them. Nagsistruggle lang financially lang po talaga. Sana in due time mabayaran ko din sila. Nakaka-stress po yung harassment na ginagawa ng agents at collectors. Yung masasabi ko lang, tatagan mo yung loob mo. Hindi naman always na nasa baba yung ating situation. Malalagpasan din yan. Kapit lang best. So going back sa ating topic, of course, for today, pag-uusapan natin itong si Easy Borrow na nada-download po sa Google Play Store. So pagkatapos ko siyang i-download, kaagad lumabas yung kanyang permission application. So, kailangan mo mag-scroll down at syempre, kailangan mo mag-agree dyan bago ka mag-continue. Kaya nga guys, panoorin nyo muna yung video na to kasi ang dami niyang hihinging permissions tulad na lang ng mga personal information nyo. Syempre, lahat naman sila ganon. Pero syempre, sisilipin niya rin yung ating mga installed applications. So, kung papatuloy kayo dito, syempre mag-a-agree kayo dito. Kaya guys, ayun, sinubukan ko siya para sa inyo. May pa-exclusive pa for new users, pero ilang beses ko na nakita yung ganitong gimmick. Huwag nyo munang i-download. So, pagkatapos kung mag-allow ng permissions na yan, 80,000 pesos daw yung maximum borrowable amount. I-click mo yung apply now, and then magbibigay ka ng phone number mo, i-click mo yung continue, at magpapadala po siya ng verification code, isasabay mo na rin yung pag-create ng password. Mabas naman ulit yung exclusive for you users. Huwag na kayong padala-dala dyan. So, i-X nyo na lang yan, and then hihingin nyo yung access sa location, yung call logs, yung manage phone calls. Bakit ba kailangan manage phone calls? SMS messages, and ensure that you can loan properly. The system needs your permission. So, hindi pwedeng mag-opt out. Ayun, yung mga hihingin yung information. Siyempre, gender, birthday, marital status, education, residential address, detailed address, and Facebook account is optional. So, alternative mobile number, kailangan mo rin ibigay. And then, yung next step, siyempre, ayun, magbibigay ka ng contact details. And 5 po yung hihingin niya sa'yo. Saka mo i-click yung next step. Next, meron din siyang face detection. Siyempre, dahil magka-camera ka, so kailangan yung access sa camera mo. Ano tayo sa exciting na part? Yung ID. So, yung mga IDs na tinatanggap is UMID, passport, TIN, driver's license, SSS, postal ID, voter's ID, PRC, GSIS, OWA ID, national ID, PhilHealth ID. So, may instructions po siya kung paano gawin. And then, hindi po automatic na lalabas yung mga details mo pagkatapos mong picturean, kailangan po yung ilagay. Okay? So, pagkatapos mong ilagay yung mga ganong details, papakonfirm niya lang kung tama yung ID number na nilagay mo doon at magpo-proceed ka na sa income information. So, kahit na sinabi mong unemployed ka, hingi pa rin siya ng information na yung company name mo bale, phone number, address ng company mo. Sa akin nilagay ko NA. Siyempre, unemployed. Ano ilalagay ko sa company name kung unemployed ka, diba?
Next is disbursement method na. Wala kang other option, e-wallet lang guys. So nakakatakot nung nilagay ko yung e-wallet ko kasi na-nerves ba? Anxiety ako kasi baka kagad ipadala, you know, yung mga auto-send na yan. Pero buti naman guys, hindi po siya auto-send. Pag-click ko ng submit, lumabas naman pala yung kanyang offer. May ano pa siya. Hindi mo malalaman what exactly, but you can conclude na yung maaari niyang ipadala sa maaari niyang ibigay na loan is 3,000 to 5,000. Huwag muna guys, huwag niyo munang i-confirm. Tingnan niyo yung yung ibang details niya dyan. At guess what? Yung loan agreement, walang laman. Pero dun makikita mo na 7 days, after 7 days, yung babayaran mo is between. May range siya. So kung sabi niya, for example, is 3,500, dun ka sa 3,500. So babayaran mo daw sa step 1, 3,150, tapos yung next is 175 para kunyari installment. Nakakaloka siya guys. Ang dami niyang arte, pero ganun pa rin. Yung bottom line pa rin is, hindi mo siya buo matatanggap. Yung amount received niya is, actual amount received is, say for example, doon ka sa 3,500, yung actual amount received mo pala is 2,450. So, bali mga 1,000 yung ikakaltas niya. Same din sa 5,000, yung matatanggap mo is 3,500. Bakit pa kasi lumalabas yung mga ads na to sa social media? Nakakaloka naman pala yung mga offer. Hindi naman pala maganda Although yung loan app na to, meron po siyang option na magpa-delete ng account. Pero guys, malay natin ano nangyayari sa back-end. So, pinadelete ko yung personal information ko, pero good luck. So, sabi niya, congratulations, your personal information has been successfully deleted. Welcome to Smart Money again. Click ko ng confirming. Binalik niya ako dun sa start na kung saan, kunyari, magla-login ulit ako, create ako ng account. Ayoko sa mga ganitong mga loan apps. Manggugulat pa rin yan Pero at least may idea ka na hindi mo siya buong matatanggap. Based lang dun sa table na pinakita niya sa iyo. Kaya huwag niyong i-confirm kung nagdadalawang isip kayo, guys. Again, palagi yung sinasabi dito na dapat pinag-aaralan muna yung mga loan apps bago kayo mapasubo. Kasi yung mga loan apps kasi hindi po yan laruan. Ito po ay isang responsibility. Malay mo, yung isang loan app, magsisipag nilang tumawag, di pahamak ka. Doon tayo sa mga legit guys. So kung gusto nyo makikita mga videos about legit na mga loan apps, I label my thumbnails correctly. You can also check videos like this. Make sure na subscribe kayo dito sa channel ko guys because nagsiset po tayo ng expectations, tamang expectations about loan apps. Hindi yung puro clickbait. So thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye!